Pinagmumurahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mambabatas na nagalit sa hindi niya pagsipot sa Quad Committee kahapon. Pero ang mismong komite ayaw na raw patulan ang dating Pangulo. Sila yung nagalit nung sinagot sila ni Duterte, sasabihin nila ayaw na namin kayong patulan. Animal din ng mga ng mga kayo yung nagalit, kayo yung gumagano si Paduano. Tapos biglang ayaw. Nung nagalit si Duterte, ayaw na ko namin kayong patulan. Mga animal talaga. Oo. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pumalag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga... Ayan pumalag si Duterte. Ibig sabihin po, kayo kayo ang nagsimula, ha? Kayo po ang nagsimula, hindi ho si Pangulong Duterte, ha? Kongresistang nagalit sa di niya muling pagsipot sa Quad Committee hearing kahapon. Galit sila. Sipain ko sila, sabihin mo. Mamaya ipi-play natin buo yan, walang censorship. Unya, sandali lang, ha? Eto muna ang balita. Natandaang si Congressman Caraps Paduano. Ayan, galit na galit, tingnan mo itsura, Galit na galit lagi, High blood lagi itong congressman na ito, Kala mo siya ang presidente ng Pilipinas? Kung maka-high blood siya? Hindi totoo ito si Paduano, kung makagalit, akala mo siya ang presidente ng Pilipinas, Di ba? Sa bagay, commander ka dati, kaya ganyan ang ugali mo. Nga bumira sa pag-absent ni Duterte sa hearing. Hirit niya, mukhang nanloloko at takot daw ang dating Pangulo sa Quadcom. Pero si Duterte pumalag, hindi raw siya natatakot kahit pa ipasabi na siya ng kamera. You don't scare me a bit. Do not give me the... Naku! You don't scare me a bit? Escuchi. Kahit konti daw, Escuchi dyan ha? Tulad ng sinabi sa sulat ng kanyang abogado sa Kamara, iginiit ng dating Pangulo na wala siyang tiwala sa kredibilidad ng Quadcom. Sapat na raw na humarap siya sa pagdinig noon ng Senado. Pero ang mga birada ni Digong, ayaw na raw patulan ng komite. Ayaw patulan. Deference to him, being the former president, we still will accord him all the necessary courtesy that we can extend to him. Bukod sa House Quad Committee, alam mo, Barbers, ang problema kasi sa'yo, yan ang lagi mong courtesy, di ba? Paulit-ulit ka courtesy. Di ba? Paulit-ulit ka ng courtesy, pero yung mga kasamahan mo, hinahayaan mo lang na magalit. Akala mo parang pagmamayari na ang Pilipinas. Kung makagalit to si Paduano, todo bigay. Tapos hindi mo pagsabihan. Pagsabihan mo, baka naman di mo kaya yung kasamahan mo. Di ba? Gusto nyo ng courtesya, gusto nyo na maayos na pakikipag-usap, pero yung sinasabi ng kasamahan mo, palaban. Naturalmente, si Pangulong Duterte, sasagot din ng palaban. Di ba po? Naku. Una rin ng Special Task Force ang Department of Justice para imbestigahan ang mga patayan noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ikinatuwa ito ng Quadcom. Nakahanda rin daw silang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng mga dokumentong kanilang kailangan. Sa kabila nito, tila matabang pa rin naman ang pananaw ng Quadcom sa ideyang dapat din silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Personally, my opinion is that I never entertained the ICC, kasi nga, hindi nga po tayo membro dyan. Nakatakdang magpatuloy ang pagdinig ng Quad Committee sa susunod na Miyerkules, November 13. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid. Ayan po yung sinabi. So ngayon, lumalabas sa news, ayaw ng patulan si Duterte. Diba? Yan yung sinasabi nila. Sa totoo lang hindi naman pumapatol si Duterte. Sa totoo lang, nakapokus na siya sa Senado, sinabi niya na lahat sa Senado, etong mainit ng ulo na si Paduano, nagwawarla sa Kamara, may pa siya, naglolokohan tayo. Talaga. Naglolokohan talaga kayo. May pa ganun-ganon pa
Padrama-drama pa, akala mo matapang na tao. Naglolokohan tayo, mga ganyan-ganyan pa di ba? Sana, kung hindi ganyan, hindi ho sasagot si Duterte. Hindi ho magmumura si Duterte. Pero wag na wag si Pangulong Duterte, gagamitan nyo ng mga ganyan lengguwahe, babalikan talaga kayo niyan. Hindi kayo uurungan yan sa bakbakan, sa lengguwahe. Naku, hindi kayo uurungan ni Duterte. Ikaw, Paduano, bago ka pa lang sa politika, si Pangulong Duterte, grabe na ho pinagdaanan niya sa politika. Matindi na ho ang naging kalaban yan. Di ba ho? Yan ho ay naging presidente pa. Ikaw, congressman ka nga lang. Party list ka nga lang Hindi ko naman inaano yung party list pero subukan mong tumakbo sa distrito. Subukan mo kayang tumakbong mayor. Subukan mong tumakbo ng senador. Sigurado ako sa inodoro din na shoot ng mga boto mo. Diba? Ang kausap mo ay presidente. Hinahangaan ng taong bayan. Bayani ng taong bayan. Tapos ganyan ka umasal. Tapos pag pinatulang ka, sasabihin nyo, ayoko ng patulan, ayaw na namin patulan. Sira pala ulo ninyo Ito panoorin po natin yung buong speech niya. Makikita ninyo kung saan nang gagaling, kung anong nangyayari, kung bakit ganito ang reaksyon ni Pangulong Duterte. Kasi tandaan ninyo, again, it's always like this. Paulit-ulit ko ito sinasabi, a text without a context is a pretext. Anong ibig sabihin nun? Ang bagay, pag wala sa konteksto, at hindi mo alam kung anong pinanggalingan ng konteksto ng kanyang sinabi, ikaw ay mamamali. Kaya kailangan you have to get the context. Ano ba tinanong sa kanya? Paano ba tinanong sa kanya? At ano yung lengguwaheng sinabi doon sa, anong lengguwahe, anong mga salita ang sinabi doon sa pagtatanong? Para maintindihan ninyo kung bakit nagagalit si Pangulong Duterte. Di ba ho? Ganun ho kasimple yun. Alamin ninyo yung context ng katanungan. Ipapakita natin yung buong video na siya po ay ini-interview ng ilang mga media. Panoorin po. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinipot. Parang galit ata ang Quadcom. So Quadcom ang galit. Sinasabi nitong nagtatanong. Hearing. Inimbitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila nagalitan doon man ako? Yung sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. Not sa Senate. Sa Quadcom na. Hindi sa Senate, yung sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inimbitahan ka daw through Attorney Tilgra. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at yung si Dan Fernandez. So pinagdidiinan nitong mga media na galit sila. So sila ang galit. Sumasagot lamang si Pangulong Duterte. Galit sila. Sino ba yung mga galit? Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Yan yung sinabi niya. Sipain ko silang toot. Ganon. Ito na yung wala ng Pera nila. Wala na akong pera Pagpamasahe ako doon, I am living on my retirement pay. Tandaan ninyo mga kababayan, requirement syempre, ikaw din ang gagasto sa lahat ng entourage mo pag ikaw ay dating, sabihin, retired ka na bilang presidente. Hindi naman sasagutin ng gobyerno yung mga security mo, mga assistant mo na pag-uuwi ka. Alam mo sa totoo lang, kawawa ho si Pangulong Duterte every time pumupunta ng Maynila. Kasi sa dami, hindi naman pwedeng yan Aside from may mga gusto sa kanyang, alam mo na, gumante. Ang dami pa hong nagpapapicture sa kanya. Ang dami pa hong tao. Yun yung restaurant na pinagmitingan niya ay nagkagulo yung mga tao dun Sa sobrang Hindi pwedeng dalawang security lang ang dala niyan. Dapat talaga matanda na po yan. Siyempre, pagka dinumog yan, baka madapa pa po yan. So talagang marami kita nyo naman, ultimong sa Senado pinagkaguluhan di ba? So hindi yung pwedeng pumunta ng walang advance party, ng walang taong naandoon, o walang security. Kawawa isipin mo, sariling gastos na po yun. Hindi na po yung gastos ng gobyerno. At alam naman po natin, hindi naman nung nag-take home itong si Pangulong Duterte, hindi ho niyan ugali ang kumulimbat. As in, yan ang lagi niyan sinasabi, wala na ho siyang pera. Wala na po siyang perang pumunta ho na paikot-ikot pa ng bansa, wala na ho siyang pera. I never, kayo taga Davao kayo, lakin
Sa pang na-observe ko nung nag-meeting kami ha, totoo ito, di ba? Hindi nag-meeting. Yung nagkasama-sama po kami, nagkanta-kantahan, nagkaraoke kami. Alam mo, isa ba napansin ko? Kung ano yung gamit niyang pick-up, noong nakilala ko siya bilang kandidato pa sa pagka-presidente noon, yung pick-up na ginagamit niya na yun pa rin yung pick-up na ginagamit niya ngayon. Hindi ho nagbago. Buti pa yung mga networker. Di ba? Yung networker, manghihiram ng mga pang 1 buwan, 2 buwan, tapos magpapalit ng sasakyan. Kunwari, ipopost. Kunwari, marami sasakyan, pero palit-palitan lang man sila. Gago! Hindi, joke lang. Naalala ko na naman yung networker na gustong tumakbo na mayo. May pabenta-benta pa ng sasakyang puno. Kung, ayaw ko lang ikwento, pero kung sa totoo lang, sigurado ako ha. Sigurado ako. Na baka ibinenta mo lang sa kapwa mo networker yan para meron kayo pagyayabang eh. Tama, mali. Nagpapalit-palitan lang kayo. Ako, nagtatanong lang. Talay dito. Bata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. Pag sinabi pag ipakuntin ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Yung mga nagtatanong talaga, nang-a-agit pa eh. Ano daw, papa-contempt ka daw. Yung klase ng pagtatanong eh. Hindi, naintindihan nyo, mga kababayan. Hindi ko sinasabing mali yung klase ng pagtatanong nila ha. Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko kasi, the way na magtanong ka kay Pangulong Duterte would really trigger something na sagot niya ganun din, di ba? So kung ang pagtatanong mo parang po-provoke ka o nagpapatrigger ka, mati-trigger talaga si Pangulong Duterte sa mga ganyang klaseng tanungan. Ayan sabi niyo, papakontempt ka daw. Ano ha? Paano na mangyari sa'yo? Contempt ka. Tingnan ninyo ha. Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? hindi ko kung tagasaan yan. Kasi yung aktor na diyan, si Dan Fernandez, Abante sa Paduano. Nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Na mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Diyan mo sa kanila. Totoo bang may impartiality? Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Pinagdaanan ko na lahat. Matindi ho ang tandaan niyo, hindi ho ito ordinaryong mayor lang ng hindi ko sinasabing ordinaryong mayor ng ng mga taga Maynila o taga Metro Manila ha. Pero syempre, yung conflict sa Metro Manila, iba ang conflict o labanan sa tandaan niyo sa Mindanao. Iba ho ang labanan diyan. Iba ho, hindi naman siya pero matitikas ho talaga mga taga Mindanao. Iba ho ang labanan ng politika. And yet, PRRD survived that. Yung mga enemy niya, naging kaibigan pa nga niya eh. Kung how he did it, kakaiba ho. Ibig sabihin, talagang iba ho mag-isip, iba ho lumaban si Pangulong Duterte. Iyan ang sinasabi niya na naging presidente na ako eh. Naging mayor na ako eh. Wag niyo akong ganyanin. Kayo, sino ba kayo? Bumoto sa inyo, wala pang 200,000 kayo. Tapos kumakasinda kayo sa akin, nakala ninyo masisindak ako. This is a political move. Hindi, totoo ha. I dare that Quadcom. I-contempt niyo si Duterte. Sige na. I-contempt ninyo nang magkaalaman tayo kung anong hinahanap ninyo. Magkakaalaman talaga tayo. Hindi kasi puro kayo dakdak eh. Puro kayo salita. Puro kayo pananakot. Hindi. I-contempt nyo na. Sige na. Mga kababayan, handa na po ba kayo na ipa-contempt si Pangulong Duterte? I-post nyo dyan. I-post nyo dyan kung ano sa tingin ninyo mangyayari pagka i-contempt si Pangulong Duterte. Sige ho. Nakita mo ngayon. Wala man siguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots,
Wala akong notice na pupunta ako ngayon. In fairness to the idiots. Mga idiot! Sa Tagalog, pagandahin natin. Tanga. Pinaganda. Hoy, mga tanga, sabi ni Pangulong Duterte. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa nagbigay. So what was his reply? Kasi nalagay sa according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano mang sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Yun. Sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga gago? Yun na nga yung sinasabi natin di ba? Sinabi na ni Pangulong Duterte, ano pa? Gusto ninyo palabasin na mamamatay tao si Duterte ng mga kriminal. Oh, inamin na niya. Mamamatay tao ko ng mga kriminal. Gusto niyong palabasin na may DDS. Oh, sinabi niya. Oo, may DDS. Alam niyo yun, gusto niyo sabihin na inaano niyo yung mga kriminal na lumaban. Oh, inamin niya. Oh, gusto ko lumaban sila. Yan ang sinabi ko. Alam mo yun, anything that you want na sabihin ni Duterte, nandyan na, sinabi niya na sa Senado. Uulitin pa ba niya? Ano to, paulit-ulit? Idiot kayo? Di ba, idiot ba kayo? Paulit-ulit niya pa sasabihin niya. Hindi niyo pa ba naintindihan na isang beses? Bungal kayo? Ay, bungal. Bingi kayo, bingi? Ang bira. May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa dito na gusto. ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Utang sabihin mo sa ICC. I'm addressing to the ICC. Ayan. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Lo nila. Ano? Lo. Sabihin na, lo. Parang, di ba iba ibig sabihin nun? Pero yun na nga sinasabi ni Pangulong Duterte. ICC, sus, paulit-ulit na yan ha. Si Trillanes lang naman may alam dyan Sa totoo lang, si Trillanes, alam mo si Trillanes kasi, ito ang pinakataong, hindi ko alam Ako, honestly, kailangan na sa tingin ko kailangan na magpatingin ni Trillanes. Hindi sa tingin ko, magpatingin na po siya kasi may mga nakikita na siya na parang wala na po sa realidad. Hindi ko alam kung may problema na po ba, pero ano ba kaya ang problema? Hindi ako nagtatanong lang ako, Senator Trillanes. Bakit may mga nakikita ka nang hindi namin nakikita? Kahit nga yung iba mong mga kasamahan, di ba yan nga yung komento ni Escudero, hindi rin niya wala rin siyang alam. Actually, kahit nga yung kakampi mo sa kamera, tinanong din Alam naman natin na to si Trillanes, may comment pa silang ganun Di ba? Chismoso ka daw. So, alam mo Trillanes, yung mga ganyan mong birada, sana medyo dahan-dahan na. Dahan-dahan ka na kasi una-una retired ka na, laos ka na, di ba? Laos ka na. Hindi, laos ka naman talaga na Alam mo, eto Trillanes yung pagtakbo mong mayor sa Caloocan, yan palalo ang magpapalubog sa'yo. Gago! Yan palalo ang magsasabi at magdideclare sa buong Pilipinas na isa kang laos na. Yan ang... Ito magdidiwang tayo. Sana makilala natin ng itong mananalong di ba? Si Mayor Malapitan. Sana makilala natin si Mayor Malapitan at malapitan natin. Tapos pagka nanalo siya bilang mayor, mag-celebrate tayo kasi dahil sa kanya napatunayan sa buong mundo na laos na at wala nang naniniwala kay Trillanes. Di ba? Kaya totoo, kaya ako makikidiwang ako sa victory party ni Mayor Malapitan, sa totoo lang.
Sana maimbitahan ako ni Mayor Malapitan na sumama sa victory party niya. Dahil po napatunayan niya na wala na. Wala nang kwenta ito si Trillanes, ha? Okay. O, tali natin to. Pwede daw magbigay ang Senate ng transcript ng statement. Statement sa Senate hearing. They will do that. Well, it's up to them. Alam mo, may mga, sorry minsan talaga nagtataka lang din ako sa mga tanong ng media, no? Ba't sila magtatanong ng something na not directed to the person who said that? Alam mo, halimbawa, o kaya yung wala siyang authority sagutin yun kasi yung tanong na yun para sa ibang tao o sa ibang departamento. Di ba yung tanong na, magbibigay ang Senado ng okay ba sa inyo magbibigay ang Senado ng parang, ba't di mo tanong sa kanila? Ba't mo sa akin tatanong? Diba sila naman po yung magbibigay? Hindi, banat ba? Ikaw naman, makapuna ka naman. Kaya sinasabi lang naman ng mga media, tinatanong lang naman nila kung ano ang masasabi. Kasi iklaruhin nyo. Kasi yung tanong ninyo parang naka-direct kay Pangulong Duterte. Bibigay daw sa Senado. Bahala sila tuloy. Are you posing a question or are you informing me? They're informing you that they are Giving all the they will give the transcript now to ICC. It's a possibility. Well, go ahead. Be my guest. Mr. President, Yes. if in case the Quadcom... Hindi na ako presidente. Rudy Duterte. Mayor Rodrigo Duterte, in case the Quadcom will invite you, bigyan kanila ng pamasahe, are you still willing to be there to attend the Quadcom? May katakot? May maganda bang member dyan sa Quadcom? Ano mga bagsakan? May maganda ba dyan? Meron, pero gawa. Mukha ng mamasan. Banat ba makamamasan ka naman dyan? Yung medyo may edad na tapos nagba-vitamins na ng Botox. Hoy, wag niyong papangalanan kung sino yun, ha. Wag niyong i-comment diyan kung sino yung wala ho kung sinasabing particular na tao, ha. Wag niyo i-comment diyan, ha. Sama ng mga ugali ninyo kapag kinoment niyo yan. Kasi meron diyan yung parang parang addictus na sa Botox. Di ba? Sabi nga, sa bagay, may asim pa. Kaya lang medyo yung mukha niya maayos pero yung katawan hindi natin wag yun nang banggitin ko sino yun, kasi wala naman ako pinatutukuyan dito Mayor, alam mo ba na merong isang drug lord na tumaya sa Pilipinas, hindi mo napatay. Bumalik ngayon tapos nag-file naman ng certificate of candidacy, tatakbo naman ng mayor. Yan si Mabilog sa Iloilo. Nasa listahan mo yan na drug lord Kaya sumibat sa Amerika. Ngayon nagbalik. Si Mabilog. Nag-file na naman certificate of candidacy, tatakbo ng mayor sa pati si Kerwin Espinosa. Mga drug lords na ngayon. Yes. Yung mga drug lords sa panahon mo. Sige, kasi may panahon man na walang drug lords. Ngayon, panahon ng drug lords. Totoo yun, panahon ngayon ng drug lord. Kita mo yung tirada, no? May panahon naman yan, Ngayon, panahon nila ng mga drug lords. Alam mo, kawawa talaga bayan natin. Hindi naman siya pero mantakin mo. Panahon na ngayon ng mga drug lord. Yung mga drug lord tumatakbo pang sa public. Saan ka nakakita? Saan bansa meron yan? Drug lord tumatakbo sa public office. Di ba? Saan ka nakakita niyan? Hindi.
Anong in-expect mo na mangyayari sa bayan mo kung ang mga drug lord nakakatakbo pa sa opisina, sa public office, 'di ba? Anong maano mo diyan? Anong mapapala mo? Pambihirang buhay 'to. Ganyan tayo sa Pilipinas eh, 'di ba? Alam mo kaya ako sabi ko nga sa inyo, isang bagay na gustong-gusto ko kay Pastor Kibuloy, sabi ko nga sa isa kong video, alam mo, kasi may mga nagtatanong sa akin, sabi sa akin, bakit mo ba kasi kinakampihan siyang Pastor Kibuloy? Iba tayo ng paniniwala dyan, iba ang paniniwala. Alam mo, hindi naman po natin gusto si Pastor Kibuloy maging senador para po siya maging pastor sa Senate. Hindi po binoboto yung pastor. Sa madaling salita magkakaiba ho kami ng paniniwala. Iba ho, hanggang ngayon hindi ako membro ng KOJC, and I still believe on what my faith, yung sinasabi ng aking pananampalataya. At magkaiba ho yun kay Pastor Kibuloy at sa KOJC. Wala akong kinaugnayan ang relihiyon, paniniwala, theology ng aking pagsuporta kay Pastor Kibuloy. Sinusuportahan ko si Pastor Kibuloy, it's because of what he did. Past tense. Di ba? What he did and what he is planning to do. Isang bagay ang nakita kong nangyari sa KOJC. Sabi ko nga sa inyo, Japan in the Philippines na walang aircon. Yun lang ang pinagkaiba. Sa kalinisan, sa kagandahan, sa peaceful, KOJC ay parang Japan, hindi lang malamig. Siguro, someday, lagyan niya lang yung buong aircon yung KOJC. Pero pag pumunta kayo sa Prayer Mountain, yun, malamig na. O, di ba? Pero ganun ka-peaceful. Bakit to niya nagawa na ganun? At bakit ganun kalinis? Kasi nga sa tamang pamamalakad. At ang sabi nga niya kay Bongbong Marcos nung panahon na nangangampanya pa lang si Bongbong Marcos, ganito pag walang korap. Ganito kaganda. Kaya nga nung one time, before pa siya lumabas yung kanyang warrant, na-meet po natin siya. Alam mo, isa yan sa mga natanong ng isa sa mga vlogger. Sabi, paano kung sakasakaling maging presidente ka? Ano sa tingin mo ang magandang solusyon, mga unang hakbang? Alam mo sabi niya, bitayin ang mga korap in public para hindi tularan. Sabi ko, ito ang taong, alam mo, siyempre sa thinking ko nung that time na yun, ako, may patay tayo dyan. Si Duterte nga gusto lang bitayin. Eto, gustong bitayin in public. It might sound medyo far from possibility, di ba? Mukhang imposible. Pero at least we have that kind of thinking. Kasi etong bansa natin, ang bansang Pilipinas, it's no longer normal. The Philippines is a very, very abnormal in terms of crime, in terms of corruption. Sobrang abnormal na. Alam mo kung bakit abnormal na? Kasi yung abnormal nagiging normal. Ano ibig ko sabihin? Normal ba ang tumatakbo ang mga drug lords? Paano nangyari naging normal yun? Ibig sabihin, tayo hindi umiimik, tayo mga Pilipino. Hindi na tayo nagagalit na may mga drug lord na tumatakbong pagka opisyal ng Pilipinas. Ano to? Ganun na tayo kamanhid. Tingnan nyo mga adik, nag-YouTube, pinopost pa, proud pa. Oh, di ba? Pinopost pa sa social media tapos tayo parang normal lang sa atin. Gago ba tayo? Subukan yung gawin sa ibang bansa yan. Subukan yung gawin dito sa Japan yan. Eto ganito. Meron akong mga kaibigang boss dito, mga sacho, may mga kaibigan akong mga negosyante. Tapos may tinanungan ako doon tungkol sa mga pabango kasi bumili ako ng favorite kong pabango. Yung Isimiyaki. Japan kasi yun, Japan. Ganda nun. Tapos nagpunta ako doon sa isang parang public market nila. May nakita ako doon Isimiyaki. Tapos medyo mura-mura ng konti, compare mo sa Donkey o doon sa iba pang mga mall. Tapos tinanong ko kung tunay ba to o ano. Medyo na-offend siya. Kasi nga po, in-explain niya,
hindi worth it magbenta dito ng peke. Kasi wala pang isang linggo pag nagbenta ka ng peke, siguradong huli ka at ang laki ng fine at ang laki ng haba ng imprisonment. Ganun sa kanila. Kaya takot magbenta. Magbebenta ka ng peke tapos kikita ka dahil nga peke. Diba? Kasi pagka peke, mas malaki ang tubo mo, bebenta mo ng parang tunay. Talagang ang laki ng penalty. Tapos kulong ka pa. Sa atin, we consider that as normal. That's, ganun tayo ka-abnormal na bansa. Normal sa atin ang bumili ng peke. Walang biro. Kaya nga dito, ang prinsipyo ko, ito walang biro to sa Japan, di ba maraming tao, maraming klase ng tao na gustong-gustong bumibili ng branded. Di ba? Ako hindi Ayoko. Alam mo kung bakit? Bibili ka ng branded dito, dalhin mo, susuot mo sa Pilipinas. Pag uwi mo, puro peke. Hindi mo na alam kung sino branded, sino hindi. Sino yung totoo, sino yung original, o sino yung peke lang. Diba? Yung mukha nga ng kongresista, nagiging peke Puro botox You understand? Ganun na po tayo kalala. Hindi ko ikinikwento ito dahil lang inaangat ko ang Japan, binababa ko Pilipinas. Hindi. Kinikwento ko ito, ibig sabihin, ganun na po tayo kalala. Hindi na natin alam, hindi na tayo pumapalag, hindi na ho tayo nagkokomento sa maling nangyayari sa Pilipinas. What do you expect? Diba? Di, bantakin mo, addict, drug lord, tumatakbo pa. Diba? Ganun na po tayo. Kaya nga, nung napakinggan ko si Pastor Quiboloy dun sa kanyang mga nais gawin, yes, it is far from possibility and it is a little bit radical. Ika nga, radical, patayin sa gitna ng publiko yung corrupt. Alam mo yun, yes, medyo parang mahihirapan pero we need that kind of thinking, yung radical mag-isip. Hindi ka, alam mo yun, hindi tayo pwede doon sa, okay lang yan, chill lang tayo, Brad. Chill. Wala, bloodless ang war on drugs natin. Chill lang tayo. Tapos magkakaroon ka ng chief of police na ang drugs? Hindi naman nila gusto mag-addict. Ginagamit lang nila yan, pantrabaho nila. O sige, tanungin ko kayo, paano masusolusyonan yan kung ganyan ang ugali ng mga namumuno sa atin? Di ba? Kailangan natin ng radikal. Kaya nga, nung panahon ni Pangulong Duterte, yung kanyang radical approach in concerning or fighting against crime, matindi ang nagawa sa ating bayan. Talaga nga naman bumagsak ang krimen. Although sa crime index tumaas kasi nga maraming nahuli, maraming napatay. Ang tanong, sino napatay? Hindi, eto na lang, 6 na taon. Nakikita natin sa telebisyon, sino napapatay? Mga adik. Mga nagtutulak. Ngayon, sino napapatay? Hindi, manood kayo ng news ngayon. Kita nyo. Alam mo, kanina nga ang dami ko napapanood na mga news na pambihira naman. Abnormal to sobra. Sobrang abnormal na ito sa Pilipinas and yet, tayo parang na-immune na tayo. Okay lang yan, ganyan talaga buhay. Ang sa Pilipinas parang survival, matira matibay. Yun ang totoo, matira matibay. Kung may ano ka, talagang patayan sa patayan. Ganun ang datingan Eto, tuloy natin Ako retired na. Ayoko nang. Kaya pala, ako sabi nga ni Pangulo, retired siya. Si Pastor Quiboloy, magsisimula pa lang. Subukan natin. Subukan natin siya maging senador. Mga kababayan, ito. I'm asking you, let's try this person. Alam ko, iba sa inyo kahit yung mga Duterte. Not all Duterte supporter are somehow convinced on Pastor Quiboloy. Again, separate the faith, separate what he is saying about faith. Ang nyo ngayon yung kanyang ginawa at nagawa na sa kanyang kongregasyon. Magaling siya. Administrator siya. Magaling siya magpatupad. Magaling siyang to the point ang daming naiinggit. Kaya nga siya ikinulong, naiinggit.
Marami hong nangyaring pag-aakusa. Nakita nyo naman, pinabulaanan mismo nung mga kasama na nag-aakusa. Sinasabi nga nila na, meron ako napanood na isang Ukrainian Sabi nila, hindi totoo yung sinasabi nitong isang Ukrainian. Siya, yung Ukrainian na yon, yung babaeng Ukrainian na yon, hindi na siya membro ng KOJC. Nasa ibang bansa na siya. As a matter of fact, pwede niya nang siraan si Pastor Kibuloy. And yet, hindi niya matiis. Nagpa-interview siya sa SMNI at sinabi niya, hindi totoo yan. Alam nyo, kasi, pag kayo may nakausap na mga Ukrainian, Russian, malalim ang malalim ang pinagdaanan yan. Meron tayong mga kilala at mga kaibigan ganyan, mga Russian. Malalim po ang kanilang buhay. Malalim po ang kanilang pinagdaanan sa kanilang bansa. Na minsan, nagkakaroon na sila ng ugaling hindi maganda. Nagiging materialistic na sila to the point that they're selling their bodies. They're trying their best. Lagi. Sila yung mga nababalita ninyo na sasama sa mga basketball player, NBA. Tapos, with consent, sabihin, agree sila na makipag-labing-labing dun sa player. Tapos, kinabukasan, magdedemanda, sasabihin, ginahasa sila. Ganun po. May pagkaganon na silang ugali yung iba. Kasi nga, materialistic sila Gusto nila ng pera. So, etong Ukrainian na nagsasabi kay Pastor Kibuloy na sinasabing guilty siya, pumalag tuloy yung kasamahan niya. Sinabing hindi totoo yan, puro kabutihan ng ibinigay. Bakit ginaganyan si Pastor? Tandaan ninyo, may perang kapalit yan. May perang kapalit bawat witness. May perang kapalit pagka ikaw ay bumatikos sa taong pinakasumuporta kay Pangulong Duterte. Ayaw ko nang gumulaw. Hindi na ako magpreparado magipag-away. Hindi naman ako takot. But ayaw ko na kasi tapos na ang panahon na binigay ng Diyos sa akin. I was given the responsibility of being mayor, of being a prosecutor, mayor, president. Hindi, I cannot be the guardian of my people for all time. Pero bakit meron pang gustong bumalik ka? Ayaw ko na. Ayaw ko na rin pumatay. Kasi... At yung mga vlogger, daming mga O diba? Diretsuhan Marami yung gustong magsabi na bumalik ka na, ganyan-ganyan. Ayoko na. Ayoko nang pumatay. Ayan na. Diretso na sinasabi. Ayoko nang pumatay. Di ba yan naman ang gusto nyo malaman? Pumapatay ba si Duterte? Ayan. Ayoko nang pumatay. vlogger ngayon gusto Duterte ibalik. Wala na ang kamay ko. Nagtigas na Ayaw niya pero ang mga tao gusto siyang ibalik. Ayaw ko na. Mga tao gusto. Mga vlogger sabi nga ko na I would again refer you to the Bible. There is always a time for everything. Time to be born. There is a time to be mayor, a time to kill, and a time to be peaceful, and a time to be at peace with the world. Ito ang talagang, ito ang tinatawag mo na hindi lang knowledge, may wisdom. Kasi ang knowledge, madali yan yung marami kang alam tungkol sa Biblia, marami kang alam pagdating sa buhay-buhay. Pero ang wisdom, ito yung nagtuturo sa'yo, yung knowledge na yun, i-apply mo na sa buhay mo. Kaya nga sabi niya dito, di ba, tulad nga na sinabi sa Biblia, there's a time for everything. Time to kill, time to be peaceful, time to be mayor. Ganun, tama naman siya. Hindi ho siya, alam nyo, imagine this kung si Pangulong Duterte ay sakim sa kapangyarihan. Rewind natin. 2021-2022. Ang taas ng kanyang trust rating, 80%. Kung siya sakim sa kapangyarihan tulad nung dati, mag-declare lang siya ng martial law, mag-declare lang siya ng malupit na revolusyon, and he would stay into power, alam mo yun, to continue his term hanggang kingdom come, sabi nga, ika nga di ba? Kaya niya hong gawin yun. Bakit? 80% papalagan mo?
Kung ikaw, sabi nga nila, hindi pwede yun kasi may Congress na, di ba, to approve ay martial law. If you are a congressman at that time, and 80% political ang support na Pangulong Duterte sa taong bayan, papalag ka ba? I don't think so. That's a career suicide for you. 80%. Until nung bumitaw siya, 80%. Mantakin mo, kung sakim lang yan, mga kababayan, kung yan ay greedy lang tulad ng mga congressman ngayon sa kapangyarihan at sa pera, di sana tinuloy-tuloy niya na. Pero nga naniniwala siya that there is a time for everything. Time to kill and now is time to be peaceful and relax. Diba? Yan ang Pangulong Duterte. Huwag nila akong gawin, just don't fuck with me. Kasi kung kalkalin pa ako nila sa ginagawa ko na trabaho ko, at utang ina, talagang babarilin kita, pero sabihin mo na hindi ko na trabaho eh. Huwag mo lang akong takot-takutin niya, paing kita. Isa lang tanong, Mayor. Bakit kinahamon mo na sila? Pailan ninyo ako ng kaso. Bakit hindi kayo pinadala ng kaso? Bakit gusto nila doon lang sa hearing? Sino ba ito nagtatanong? Tinatanong niya. Bakit kaya sila ganun, Mayor? Ba't di siya tanungin mo yung mga congressman? Hindi. Biro lang. Hanggang dyan lang. Hinamon mo naman na pailan nyo na ako ng kaso. Bakit hindi ka pinadala ng kaso? Inamin naman ang pinatay mo yan. Ayaw ko si mabugok na yan. Mayor, if NH will be invited by Trump administration to be one of the consultants for drugs, will you accept that? Ayaw ko na rin. Kasi matanda. Tinatanong siya kung ikaw ba invite ni Trump maging consultant for war on drugs, you will agree? Sabi niya, ayoko rin. Alam mo, sa totoo lang, ito yung mga bagay na pwede. Kasi alam natin na malapit si Pangulong Duterte at si Trump. Nag-uusap sa telepono. Di ba? Pwede sana yung mga ganyan, pero wala. Siya talagang ayon ko na. Maging hambugiro na kasi ako. Marami naman diyang ex-drug lord. Yan. Okay. Anyway, final question po ngayon. The issues against you in both the Senate and in the House is always focus on extrajudicial killing and Davao Death Squad. This started during the time when Laila De Lima was still chairman of the Commission on Human Rights in 2009 to be exact. How come, despite the fact that about 20 years had elapsed, hanggang ngayon, wala silang ebidensya na pinakita sa korte o sa publiko. In the allegation that dito sa Davao, halimbawa, there were 2,000 extrajudicial killing victims which was buried in the Laod Quarry in Maa. How come up to this time, they have not produced a single piece of evidence? Naging CSR, naging DOJ Secretary, naging Senador. Hindi ko man, I'm not challenging Senator De Lima to come up with something. Magyayabang na rin ako. Maybe because being a lawyer, mahirap talaga mag-build ng kaso. Parang bahay yan eh. Start a poste, yun. Tapos you get to the wall and then to the roof. Mahirap talaga lalalo na kagaya ko na mayor. Nakikita niya yung flow ng tanungan. Pag medyo mababaw yung tanong kay Pangulong Duterte, yung banat niya mababaw din, yung sagot niya. Pero pag malalim yung tanong, malalim din yung sagot niya. Kaya nga depende talaga sa tanong eh. Kung gusto mo lang ng soundbites, asarin mo lang si Pangulong Duterte, i-provoke mo lang. Di ba? Pero dito, tama eh, lalim ng sagot niya eh. Kung alam mo yun, ayoko naman naturuan si De Lima kung papaano, tsaka mahirap talaga mag-build ng cases. Kasi ang tinatanong dito, bakit parang walang nagawa si De Lima eh.
Actually, you can transform that kind of question into provoking para ang sagot ay soundbites lang. Pero since malalim yung tanong nung nagtanong, yung laging kasama ni Pangulong Duterte, malalim yung tanong niya, malalim din yung sagot niya. Pero siguro kung ang tanong mo dyan, ba't sa tingin mo walang nagawa si De Lima sa war on drugs? Baka sabihin niya, ganito lang yan. No, siguro dahil kay Dayan o something like that. Ibig sabihin, mababaw na tanong, mababaw na sagot. Pero pag malalim ang tanong, malalim din sumagot si Pangulong Duterte. Wala man akong naalaala na pinatay ko na banhaw. Na nag-resurrect. Hindi biro. Ewan ko, because siguro baka naawa rin ng Panginoong Diyos na ayaw ako bigyan ng problema kasi sa katandaan ko ngayon at this age baka he might really want to spare me of gusto na lang ng Diyos siguro maligaya ako. Ganito na lang for whatever there was or ano ang nangyari o anong sinabi nila na ginawa ko. Kaya yung sa Dumoy, inubos ko talaga. I did it because I had to do it for my country. Yun. Ayun lang yun. Simple. Di ba ho? I did it because it is for my country. So whatever. Kaya nga ready ho siyang humarap eh. Ready ho siyang humarap sa hustisya o sa justice system ng ating bayan. Kaya nga paulit-ulit niya sinasabi, bakit hanggang ngayon wala pang demanda? Yun lang naman sa kanya eh. Gusto nyo ng something. O ito, idemanda nyo na ako sa hustisya o sa justice system ng Pilipinas. Hindi ho sa kamara. Hindi ho judge yan eh. Mga idiot ho yan eh. Hindi, naniniwala ho ba kayo na mga idiot yung mga congressman natin? Alam mo, hindi sa maraming dahilan kung bakit ka idiot eh. Idiot ka kasi sumisip-sip ka sa leader ninyo. Idiot ka kasi talagang idiot ka. Ano ibig sabihin nun? Bobo yung pagtatanong mo eh. Wala sa hulog na yung mga tanong ninyo. Saan ka nakakita? Natatanungin mo yung resource person, tapos sasabihin mo, sumagot yung resource person at iba na ang sagot doon sa gusto mong marinig, bigla mo na lang iko-contempt. Sana hindi ka na lang nagtanong. Kung meron ka na palang konklusyon sa buhay mo, may konklusyon ka na sa mga pangyayari o dun sa tanong mo, ba't ka pa nagtanong? Parang kayo yung mga jowang naghahanap ng gulo. Yung alam mo na yung sagot pero nagtanong ka pa. 'Di ba? Nahuli mo na. Pero tinanong mo, saan ka galing? Galing ka na doon sa opisina, may chinuchok-chak yung jowa mo, yung asawa mo, 'di ba? Tapos tatanong mo pa, saan ka galing? Alam mo na yung sagot eh. Pag nag-iba pa ng salita, yari pa. Saan ka galing? Sa istasyon ng tren. O kaya naman sa istasyon ng bus. Hindi, you understand what I mean? Na ganun no ka-idiot ho itong kamera natin. Kaya naman hindi na dapat talaga umattend si Pangulong Duterte doon. Kaya tama yung mga sinasabi ni Duterte tungkol ho dito sa bakit hindi siya a-attend. Nasabi niya na lahat ng gusto nila marinig, nandyan na ho yan. Yung sa ICC, wala naman hong kwenta yan. Paulit-ulit lang yan. Kung may mangyari man, hindi ganyan talaga eh. Ginawa ko yan para sa aking bayan. Yun na po yun. I did that for my countrymen.